Kumusta mga kabiyahe? Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-upload sa sa YouTube channel natin, sa mga followers ko diyan. Ayan, sa solid followers natin. Kung saan ka man ngayon, ingat ka palagi diyan, okay? So pasensya na nga sa ngayon lang ako nakapag-upload ulit ng this month kasi nga medyo nakaluwag-luwag na sa time. Last year kasi walang cellphone. Sa mga nakakaalam, sa mga followers natin diyan, mga tropa natin, wala kasing cellphone dati kasi nasa training ako. So ngayon lang ako ulit nakapag kumbaga may time ng konti, 'di ba? So bago ako mag-share ng kwento ko dito sa buhay dito sa Amerika, baka may pwede kayong magbigay ng idea for my content kung ano yung kung ano yung gusto nyo. Halimbawa, mag-request kayo ng martial art, self-defense, mga ganun. Pwede kong i-share sa inyo kung ano yung mga self-defense martial art. Yun yung idea ko lang. Then pagdating naman dito sa buhay sa Amerika naman, pwede kong i-share ko lang sa inyo na at least may idea kayo. Okay? Unang dating ko dito, yun nga, unang dating ko dito sa US, isang linggo pa lang naghanap na kaagad ako ng trabaho. Syempre nakikita ako sa biyanan ko eh. 'Di ba? So nakakahiya naman. Yun yung yung pride ng bilang lalaki. Syempre lalaki ka. Tapos yun nga titira ka sa biyanan mo. So sa akin, kumbaga tinamaan yung pride ko na kailangan lalaki ako. So kailangan ko maghanap ng buhay kaagad. Maghanap ng trabaho kaagad. So which is nahanap ko agad. Una kong trabaho talaga na napaka-bless ko. Tsaka nagpasalamat talaga ako doon. Busboy sa restaurant. Alam mo yung busboy? Sa mga nakakalam dyan sa busboy na yan, yun yung simpleng may kumakain tapos pinahabakan mo tapos tagalinis ka, tagakuha ka ng tagakuha ka ng plato, iba mga ganon. Pero wag ka. Bilib ako sa sa mga ganon kasi kung ano yung trabaho mo, yun lang talaga yung trabaho mo. Kung tagakuha ka ng lang plato, tagalinis ka, yun yung tinuro sa akin doon sa loob ng sa loob ng tawag nito, restaurant. Kumbaga, yun ata sila or may mga ganun eh. Pag yun kasi bawal mong trabuhin yung ibang trabaho. Dapat kung ano yung na-assign sa'yo, yung ano yung position mo, yun lang talaga. Okay, so yun yung una kong trabaho at dun ko unang nakatanggap ng dollar. Sa mga nakapanood sa video na dati, na parang inaano ko nga, kasi napaka thankful ko na syempre kumita ako na pinaghirapan ko talaga. At saka syempre hindi naman ako ganun ka galing sa English. Kasi hindi sa kung nakakaintindi ako pero kaso nga lang ang hirap talagang ang hirap yung mag-explain na kasi hindi ako ganun ka sa college ko eh. Kahit nakapagtapos ako ng college, hindi ako ganun ka-focus sa English. 'Di ba? Kasi iba naman yung direction ko dati. Pero yun nga, di mo talaga malalaman ko na yung kapalaran sa buhay natin. Tapos sabahan mo siya ng sipag. So, yun nga, nandito na. Then, pangalawang trabaho, yun, busboy ako doon, part-time. Tapos habang nag-aantay sa green card, 'di ba? So nung nag-aantay ako sa green card, nag-apply ako ng sa hotel na as housekeeping, 'di ba? Napaka sobrang talaga, sobrang blessed ko talaga kasi yung sa housekeeping na yun, doon ako natututong kumbaga yung communication skills natin. Tapos siyempre mahihain ako, doon ako nasanay sa mga ibang lahi, yung makipaghalubilo ba? Paano makipag-communicate sa kanila. Pero ang ko lang din, hindi rin sila ganun kagaling sa English. Na ang pinakamaganda lang dito sa US kasi kahit hindi ka ganoon ka galing mag-English, pwedeng magsenyasa na lang. As long as magkaintindihan kayo ng kayo, magsenyasan kayo. So yun, kaya yun. 'Di ba? Kaya wag kang matakot pumunta dito kung hindi ka magaling sa English. Masasanay ka rin balang araw. 'Di ba? Tapos yun, step by step na lang. Tapos nag-develop yung nung na-release na yung green card ko. Tapos, yun pala, kwento ko, nagngangalakal din ako. Yung tapos sa housekeeping, housekeeping houseman. Tapos minsan nasa front desk ako. Palo-halo nga. Kasi, ibang yan eh, hindi naka-union yun eh. Kung ibig sabihin nun, kahit anong work mo, pwede kayo magtulungan. Diba? Kung ano yung vacant doon na trabaho. Tapos yun, nung time na yun, paglabas ko sa house as a houseboy o houseman sa hotel nga. Tapos paglabas ko noon, yung mga bote-bote sa hotel, iniipon ko 'yun. Iniipon ko 'yun. Tapos pagdating ng pag-ipon ko noon, ang nangyari noon, inaapak-apakan ko yung mga can. Inaapak-apakan ko kasi may bar kasi nagtrabaho din ako minsan sa bar. Kasi syempre yung bar nasa loob ng hotel. So kung ano yung bakante na available doon, doon ako ipapasok. So wala akong pinipili kahit houseman,
tapos front desk, customer service nga, tapos bartender, tapos tagaluto. Yan, sa mga nakakilala sa akin dito sa US, yung sa mga tropa natin na kapalo, 'di ba? So subok nila 'yan, 'di ba? So ngayon, yung mga yung mga bote, iniipon ko 'yon. So kung mapapanood niyo yung video ko, iniipon ko 'yon tapos binenta ko. Tapos kumita siya, umabot ng 70 mga ganun. So ba't ko to nakwento sa inyo? Ba't ko to na-share sa inyo? Simple lang, kasi kung ikaw yung tipong tao na gusto talaga mabago ang buhay, kahit anong work, kaya ba, gusto mong pumunta dito sa US, kahit saang location, kahit saang Europe pa o OFW, basta wag kang unang-una, syempre maniwala ka sa taas, sa Diyos, kung depende naman sa pinapaniniwalaan natin eh. Tapos, kumbaga paniwalaan mo yung sarili mo, lakasan mo yung loob mo, dapat kumbaga lakas ng loob yung puhunan mo doon dito. Tapos yung diskarte, yung tiyaga, tas huwag kang mamili ng trabaho. Promise makakasurvive ka tsaka makapag-ipon ka kahit papaano. 'Di ba? Mas lalo kung dito yung sipag, yung tiyaga, tas wala kang pili na trabaho, tas dito, nako, sigurado makakapag-ipon ka talaga. So maraming kwento na nung nasa LA pa ako, over driver ako, Uber Eats. 'Di ba? Ang dami, bago ako pumasok sa, yun nga, kung sa nakakalam sa position ko ngayon, iba na. Pero yung part na yun na hirap, yun yung ang sarap nun, kwento, 'di ba? Nakwento ko sa inyo. Yun yung nagbigay sa akin ng lakas para mas lalong ma-motivate, mas lalong makapag-ipon, mas lalong bigyan ng halaga yung isang bagay. 'Di ba? Kasi ang sarap ng isang bagay na pinaghirapan mo tapos nandiyan nakikita mo siya. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. So yun lang, sa mga gustong gusto kung ano yung comment nyo lang sa akin kung ano yung gusto nyo i-content ko. Kasi as of now kasi sa mga followers nga natin, kakabalik ko lang din. Tapos wala pang totally na yung specific na content ko, kung ano ba talaga i-content. Pwedeng maging motivator or kung hindi kong i-share sa inyo kung ano yung mayroon, kung anong maganda ba talaga or martial art, ganun. So comment lang kayo dyan kung gusto nyo anong gusto nyong content ko. Okay, so sana may kunting idea kayo doon sa buhay ko dito sa Amerika. Pero balang araw, kung ganito yung sitwasyon nyo, kaya nyo rin. Kayo pa. Diba? Alright, so be safe. God bless.